for today's video is, paprangkahin ko na po kayo na, okay? Salamat po dun sa isang tao na hindi ko talaga ini-expect na mapo-fall sa akin dahil nga sobrang busy ako since single ako noon hanggang ngayon. Nung single kasi ako, puro trabaho ako. Tapos ngayon, naging ina na ako, naging nanay na ako sa mga anak ko at asawa. Busy pa rin ako. So, hindi ko rin naman din kasi ini-expect na may magmamahal sa akin na tao. So, ayan. Salamat sa kanya dahil kahit paano nag-confess siya sa akin. Kaso wala na rin po akong magagawa at kasal na po ako talaga. Kasal ako at may mga anak ako. So ayan. Ang okay na rin sana yung mag-friend kami. Kaso ang napapansin ko kasi na as long na maging kami, tumatagal ang friendship namin sa Facebook, pero wala masyadong communication, and then napakabihira lang din sa chat. So ang ano ko lang is sa ibang account niya ay lumalabas na doon ako na-disappointed. Ang dami kong nabasa. Lumalabas na ako yung nagiging masama sa paningin ng ibang tao. Ang okay na sana na nag-confess siya sa akin na mahal niya ako, na gusto niya ako, pero iba po talaga yung caption eh. Iba yung chinachat sa akin na mahal ako, pero iba yung lumalabas dun sa caption sa ibang Facebook niya na kesyo kabit or kesyo nilalandi siya or what. Guys, sa tanang na buhay ko, hindi ko afford ang ganyan-ganyang kabit-kabit na yan o kaya yung ganyan na lalandi-landi. Okay? Ako kasi, isang bagsakan lang, once na may pinanindigan akong isang bagay or something na pagmamahal, tatagal ako. As long as isang tao ay mahal talaga ako, na hindi ako bibigyan ng sama ng loob or what, o sasaktan or kaplastikan, mag-stay at mag-stay ako. Kaso nga lang dun sa nag-confess sa akin is, malala pala yung ginawa niya sa akin. Matagal ko na rin po yun alam. Nanahimik lang ako kasi pinagbibigyan ko yung effort niya sa akin. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanya dahil minahal niya ako at nag-effort siya sa akin kahit na may asawa at anak ako. Kaso wala rin naman din talaga magagawa dahil hanggang dun lang. Hanggang dun lang may offer ko na kabaitan ko. Kasi pag nagre-regalo siya sa akin, nire-regaluhan ko din naman siya. So para fair din. Para ayoko rin naman din makasakit ang damdamin ng tao. Pero ngayon, prangka na po, blinak ko na siya para makamove on siya. Diba? Kasi ang hirap naman yung ipagpapatuloy pa maging friends sa Facebook or else or contact pa. Hindi naman ako yung mahihirapan, siya talaga yung mas mahihirapan, di ba? Alam din naman ng husband ko yun. So, kasi kami mag-asawa is wala kami tinatagong sikreto. Okay? Open up kami sa isa't isa. Ayan. So, syempre mabait din naman ang asawa ko. Thank you. Ayan. Yung nag-confess sa akin, sorry talaga. Ako na magsasorry, okay? Kasi minsan di ko rin naman din siya nakitaan na nag-sorry sa akin dahil ayun nga, nasaktan din ako sa mga caption na naipost niya tungkol sa akin. Iniisip ko na lang is, bahala na si God. At least kahit paano ang worth it ko, ay kabaitan pa rin. Pero ngayon, iwas na po talaga ako sa mga ganyang tao na sasaktan lang ako. Okay?